may mga ginaamin na pains, sufferings, trials. But you see, Ginoo, dili niya malintan na iya mga anak, no? Na ang siya gina-prepare na land or gina-prepare na area or place for his children. So mga school, mamalibog-indog ang kanan as we sing sweet by and by. Ladies and gentlemen, can you open our Bethel BNPC Davao exclusive GC for our lyrics? Bethel MBC Davao exclusive. Let's sing the song Sweet by. There's a land that is fairer than day, where we see afar, for the Father is over the way, to prepare us a place there. In the sweet by and by, we shall be on a beautiful shore. In the sweet by and by, we shall be on the beautiful shore. We shall see on the beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. And it's time for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall be on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall be on the beautiful shore. To our bountiful Father,
higayon na imong tugot na usab sa matag sa kanamo na makabaton kami ining takna oras na usa ka maayo matahong tamis nga panahon sa pakigsulti kanimo Dios nga pinaagi ni ining oras sa mga pagampo mahimong encourage makabaton o kalipay ang matag usa kanamo Dios. And we pray nga ikaw magatugot sa langitnon nga protection, wisdom, and knowledge samtang kami ponder sa imong mga pulong. Ug itugot usab nga imong gamiton ang imong tigpamaba karon, ang imong alagad o Dios, ang imong mga pulong makaabot sa matag sa kanamo sumala sa imong katuyuan o kahimayaan. Among itugyan ang tanan diha kanimo karon. In the name of Jesus. Amen. Amen. Okay, makapalingkod na mo. Maayong gabi sa tanan. Mao ni ang unang higayon matud pa sa among mga sinultian nga sa Agol Komedya, first cousin ako ni Ron. First time ba nga pagbarog dinhi sa inyong atubangan, but nagtuo ko nga sa akong pagbarog dinhi dili lang nga basta ma-observe ninyo, maka-practice, but mga pagampo ko nga ang Dios maoy maga-ministeryo sa matag sa ato. Ang iyang mga pulong mahimong maklaro, masabta nato o magapabilin diha sa atong kasing-kasing uban sa pagpahinumdom niini sa balaan nga Espiritu. Ephesians chapter 3, 14 to 21, mao ni ang atong pamalandungan ni ining kagabhion karon. Basahon ako dinhi sa English nga King James, starting from verse 14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. 20, now to him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. 21, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end.
Amen. Ang Dios padayon pang panalangin sa iyang mga pulong nga atong pag-isgutan karon niini nga kagabion o dinhi niini nga passage akong dalon usab ang theme nga nagaingon Paul's prayer for the Ephesian believers, or the prayer of Paul for the Ephesian believers. Nga makita nato dinhi Ephesians chapter 3, 14 to 21. O dinhi niini nga bahin ganiha pangutanan ko ni Pastor Paul pila ka minutes na ba? Kung depende kung di ko kalimot sa oras, madugay. Kung makatanaw ko, dili rin ako dugayon. Bitaw. Dili sa atong pag-aisgutan karon dunay akong subayon dinhi tulo ka mga points nga buot nako nga i-share karon. Una dinhi is the reason nga makita nato sa verses 14 and 15. And secondly, verses 16 to 19, the request, verses 20 and 21, the result. Balik na din una sa bahin sa reason, the reason. Ang hinungdan nga aghat challenge kang Apostle Paul diha sa mga pag-ampo. Gani sa Bible, sa mga nagaila sa Dios, dagang mabasa nato nga ilang ginahimo gyud ginakalipay ang sulti pakig-istorya o pagpaminaw diha sa buhi nga Dios. Din sa verse 14, dinhi atong makaplagan usab 14 and 15 about sa mga hinungdan dinhi dunay tulo usab ka mga sa mga nagasunod dinhi. Dunay tulo ka mga subpoints usab nga akong ako maga-concentrate is about number 1, Paul knows. Still in verse 14 and 15, and then Paul bows. And ikatulo, Paul shows. Nakabalo siya sa hinungdan. Una, sa hinungdan, ngano nga dapat gyud o nganong gikinahanglan man gyud niyang himuon ang pag-ampo. Nga kanang sa prayer nga ginahimo niya ug mo tudlo ko na nato nga sama sa iyang gihimo diha tungod kay kung anong siya nag-ampo tungod kay nakabalo siya nga gikinahanglan gyud o mahinungdanon ang prayer para sa iya mang kinabuhi o sa mga magtotoo nga diin ginatagaan niya o kabukaton aron usab kini nga mga magtotoo
magapabilin, magapadayon diha sa ilang pag-alagad usab sa Ginoo. So dunay dakong papil ang mga pag-ampo diha sa atong pagpadayon. And then, nga diha sa iyang prayer, sa ako nang na-mention, nga siya naggamit usab, dunay posture nga ato makita mo nang ingon ko nga pole bows. Nag-kneel down siya, do dili man tanang mga gimension sa Bible nagaluhod, pero kasagaran sa Bible kadtong mga nagaluhod kadtong naa nagyoy kanabang kumbaga bugat grabe nga gusto gyud nila nga kanabang ihatod gyud sa Ginoo nga naa gyud ang tinuoray nga pagdala ni ini. Wala ko nagpasabot nga kundi magluhod din na tininuod ha. Wala na nagpasabot ha kay wala na nagbase sa unsay atong aksyon, no? Kay bisag naglingkod rata, nagtindog. Pero ang point din is, usa sa ginahisgutan din mao, ang iyang mapainobsanon nga kaugalingon diha sa atubangan sa Dios. Isa sa mga mahinungdanon diha sa atong mga pag-ampo is ang humility. Katong human sa dedication sa templo nga gitukod ni King Saul, mo na ang in short sultian sa Dios si King Saul sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ingon niya, if my people, sa ingon, shall humble themselves, seek my face, pray, and turn from their wicked ways. Ingon niya, then will I hear from heaven. Usa sa gimension, mao nga ang pagpaubos sa kaugalingon. Usa sa sulti sa Dios mismo ngadto kang King Saul nga iya nang pamation. Gisulti pod sa James chapter 4 verses 6 to 10 nga ang pagpaubos diha sa tubangan sa Dios iyahang ginahatagan usab og kining grasya. James chapter 4 akong pagabasahon starting sa verse 6. Masabtan man siguro ninyo no kung magbasa kog Cebuano. Basahon na lang ko din sa Cebuano, ingon niya. Apan siya naghatag og dugang pa nga grasya. Oh yes, James chapter 4 verse 6 to 10. Busa ang kasulatan nag-ingon, ang Diyos nagsanta sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya naghatag og grasya. Busa pagpailalom kamo sa Dios, sukli ang yawa og siya mo palayo gikan kaninyo. Paduol kamo sa Dios og siya mo paduol kaninyo. Mga makasasala, hugasi ang inyong mga kamot, o putlia ang inyong mga kasing-kasing, kamong mga maduha-duha.
pagkaguol o pagbangutan o paghilak kamo. Ang inyong katawa himua nga pagbangutan o ang inyong kalipay himua nga kasubo. And then in verse 10, yahanggi, wrap up din ingon niya, ipaubos ang inyong kaugalingon asa atubangan sa Ginoo o siya magtuboy kaninyo. So, usa sa ginapakita dinhi mao ang kining attitude sa pagpaubos nato diha sa atubangan sa Dios. Kabalo man ang Ginoo kung atik-atik ra ang atong pagpaubos. Kabalo siya kung kinsa tong tinuoray, kinsa tong mga hipokrito. Ang Dios nakabalo ana ug siya lang ang nahibaw ni ana. Do usahay maingon ta nga halata ra kaayo, pero tinuod ang Dios lang mao ay nasayod gyud sa tanan. So dinhi sa iyahang pagpakita sa iyahang humble spirit, humble attitude diha sa presensya sa atubangan sa Dios, ingon nga usa sa kinahanglan sa pagpaduol diha sa presensya sa Dios. Diha sa verse 14 sa Ephesians chapter 3 sa atong text dinha, Ephesians chapter 3 chapter 3 verse 14, balik ko dinhi. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named. Usa sa ato makit-an dinhi, iyahang pakita usab dinhi sa ato, gina-show niya, ginapakita niya ang idea nga diha sa atong pag-approach sa trono sa Dios in prayer nga naana ang kining attitude sa pagpaubos, paghambol sa atong kaugalingon, uban ang kining tinuoray, putli, hinlo nga kasing-kasing, iyang nailhan usab o gipakita dinhi nga siya kinibang pakita niya sa mga Ephesian believers nga diha sa pagpaduol sa Dios, angay gyud nga duolon siya, ingon nga ang nagaduol nakaila og nagapaubos gyud diha sa Ginoo. What I mean is iyang ginashow dinhi ginapakita dinhi ang iyang gihimo dinhi is nagpakita siya ng example na diha sa pagpaduol sa Dios, uban ang pag-ila sa kining pagkagamhanan usab sa Dios na angay gayong kahadlukan usab. Nga ang Dios dinhi ingon niya, Dios nga maoy tinubdan, amahan sa tanang mga pamilya. Referring sa gisgutan chapter 2 and chapter 3 of Ephesians, nagaisgot din na sa mga Jews and Gentile believers na naging believers. Nga mga pamilya nga nagtuas, langit na naguna,
mga pamilya nga naa dinhi sa kalibutan nga diin kadtong mga magkaaway nga pamilya nga gimension sa chapter 2 pinaagi kang Kristo Jesus nahimong nagkahiusa. O tungod na sa gibuhat sa Dios, ug tungod na kay dunay Dios nga atong ginaalagaran nga iyang nailhan ug atong nailhan ug angay natong ilhon pagayod kay siya mailhan ng Dios. Sa atong pagtuon about sa the theology proper, di ba? Na dito katong giingon na sa pani katong mahitungod sa iyang nakalimot ko sa term, sa iyang pagka-Diyos, dunay lisod siya ilhon, lisod siya tungkaron, pero pwede siyang mailhan. Lisod siyang tungkaron, pero pwede siyang masabtan, mailhan nato sa anam-anam sa hinay-hinay nga pag-ila pinaagis pagtuon sa pulong sa Dios. Di ko magdugay kaayo din na kay padayon ta dinhi verses 16 to 19. It's about the request. Unsa may what does Paul ask for God to provide? Unsa may request din ni Paul, ni Apostle Paul? Una din nga akong i-share sa inyo sa ikaduha nga point is ang iyang request din in verse 16 is about the inner strength o sa laing pagkasulti ang spirituhanon nga kusog o kusog sa sulod. Naaman tayo physical nga kusog. Kung luya, di nakadaog. Kung masakiton na ang lawas, maapektuhan ang kusog. Ang batog naabay masakiton nga kusgan gihapon. Maapektuhan gid ang kusog, no? Basta magkasakit na. Maapektuhan gid. Bisag unsa kakugihan, matapulan gyud kung sa term pa namo at Surigao noon pa mapulo gyud, mapulo tapulan tungod sa mawala man ang kusog. So the inner strength in verse 16, ingon niya dinhi aron nga sumala sa iyang naghingapin nga himaya. Ang iyang prayer mao nga ingon niya, itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang espiritu. Nga makabaton og inner strength ang mga magtutuo sa Ephesus. Hinumduman nato nga sa ilang pagbaton sa pagtuo diha sa Ginoo, daghan pang mga nagkalain-laing maatubang o naatubang nila nga mga butang nga pwedeng mupaluya nila. Bisanggot sa ato daghang mga butang nga makapaluya, no? Nagkabalo ba mo unsay makapaluya ninyo? Ha? O ang nahibal-an lang unsay makapabaskog? So, kung kabalo ta unsay makapabaskog,
sa lawas, kabalo pud taon sa makapabaskog spiritually. Ug mao nay prayer ni Apostle Paul, ang inner strength. Kay daghang mga butang niining kalibutana ug delikado kung ang kaluya maoy moatake kay ang opposite sa kining strong o strength mao ang kaluyahon, no? Ang weakness o ang pagka-weak. Kay kung weak gani ang atong spirituhanon, usa na sa mga ilhanan nga na-mention sa laing bahin sa balang kasulatan nga naa ang pagka-immature spiritually. Tungod sa kakulang usahay kining kakulang sa kahibalo, unknowledgeable. So tungod ni ana usab o tungod sa kahuyang, tungod ni ining pagka-weak, susceptible to false teachings and deceptions of Satan. Delikado na sa kining mga pagtulunan nga mga sayop. Kayo sahay, Biblia man tong gibasa. Parehara sa ato. Mingon man day, parehas ra sa ato. Gabasa gyapon, magwalik gyapon. Mga kanta, parehas ra sa ato. Dili man ingon ana ang kanang ilhanan, no? Ug mahibalan gyud na nato sa dihang kanang nagapadayon ta diha sa pag-grow sa atong espirituhanong kinabuhi. Ug usa sa mga kadelikado kung naata ni ining kaluya spiritually, pagka-weak, pagkahuyang, ingon din the weak are not consistent. Dili malahutayon. Wala sahay naa. Daghan na pud sahay wala. Unya kung mapadayunan, mawala na gyud. Mo nang delikado. Easily sayon ra kaayo nga ma-discourage, easily discourage. Ug usa sa lisod din mao nga refuse to pursue of life of holiness. Dili gusto sa kinabuhing pagkabalaan. Ang pirmi lang una-unahon, tao pata. Manang inig kamatay, mabawi naman po kay inig magwali po usahay ang ubang mga pastor. Isiguro man, no? Ito isiguro man nga kato siya na anas langit ron. Hinaot unta nga naagos langit. Nakaten kong lubong po sa una. Close namo sa family. Ano na ito ilang leader. Pagbasa diha sa 1 Thessalonians 4, kanang 13 to 19, yung pagumanan din siya. Yung gingon diha, uso sa gingon diha is, kay nagtuo kita nga si Kristo namatay og nabanhaw o gibayo sa langit o kita nga mga nagtuo pagabanhawon usab og ikauban sa Ginoo ana din siya. Kining si brother so and so naa na gyud ni uban sa Ginoo. Wala agtig 5 minutes samtang kapadayon ang ilang program ni ingon dayon mag-ampo ta alang sa kaluwasan sa kalag ni Pulano. Bago pa nag-ingon, natuan na sa Ginoo
Pero wag paganay kagawas, ingon na dahil mag-ampo ta alang sa kaluwasan sa kalaging ulana. So, manay problema. So, si Paul nag-pray siya nga unta mahimong kusgan kining mga magtutuo, makabaton kini sila kusog nga makahimo sa pag-asdang sa mga nagkalain-laing mga butang nga pwedeng mopaluya ni ining kalibutan. O usa sa mga gina-encourage through sa pulong sa Ginoo pang-encourage sa ato in Isaiah 40:31, ingon diha, but they that wait upon the Lord, say mahitabo, shall renew their strength. Mga bag-o mausab ang ilang puso. Sama sila sa agila nga nagapanlupad, ingon diha. O magadagan sila, they shall run and not be weary. Dili maluya. Tungod kay nagapaabot sa Ginoo, ang Ginoo kabalo siya diha sa atong kung unsa na ang atong status sa atong pagpadayon diha sa Ginoo, kabalo man siyang naay mapaluya nato. Mao bitaw nang usa sa iyang giingon diha sa kining gisulti niya through Apostle Paul nga diha sa mga kahuyang kuno gihimo niyang kusog, itagaan niya kusog. And then mabasa nato sa in Philippians chapter 4 verse 13. Unsay giingon niya sa libro sa Philippians chapter 4 verse 13. Ingon niya dinhi, mahimo nako ang tanang butang. I can do all things. Mura maghinambog. Mura ginambog pero ingon niya, through Christ Jesus who strengthens me. Sumuna ingon si Apostol Pablo nga kung namay kapangambog katong si Kristo mo ay ginapangambog. Kay kung unsay atong mahimo tungod na kang Kristo Jesus. Nganong nituo ta sa iya kay gitagaan tag pagtuo. Nganong nahimo tang naka-overcome sa mga kaluyahon tungod kay siya mo ay naga-strengthen, nagahatag sa ato og puso. And then usa sa iya mga prayer in verse 17 regarding sa pagpuyo, the indwelling of Christ diha sa inyong kasing-kasing. That Christ may dwell in your hearts, ingon niya. The indwelling of Christ. Sa 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17, nagisgot man na about sa kining pagpuyo sa Dios sa diha sa atong sulod kay kini pinalit na sa Ginoo atong kinabuhi, gipuy-an na sa Dios, pinagis balang espiritu. 2 Corinthians 6:16, iyan na nang gisulti, gipuy-an niya. And then nagpahibaw, nag-remind si Apostle Paul in 1 Thessalonians 5:19 na ayaw pasubad, grieve not the Spirit, ingon niya. Kaya makamatikod yun na kay naaraman siya sulod nagapuyo. Mo nang ingon niya nga sa prayer ni Apostle Paul, papuy adya, so may pasabot, ginapa sulod pagawas pa. Ang point din ni Apostle Paul mao is ang permanent nga pag-dwell, pag-indwell, pagpuyo ni Ginoong Jesus through the presence of the Holy Spirit diha sa atong kasing-kasing. Ingon nga maunay mo strengthen usab sa ato. Maunay nagahatag og kusog nga giingon ni Apostle Paul sa gimension ko ganiya in Philippians 4:13,
I can do all things. Munang ingon niya, through Christ Jesus. Nga nagpuyo kanang nagpuyo diya, maura na mo strengthen po sa ato. Mao na nga, importante kaayo nga sa kanunay, naa siya diha sa atong sulod, ingon nga naghatag sa atong puso. And then, gawas nga iyang prayer, mahitungod sa pagpuyo sa Ginoo is thirdly, mao ang iyang prayer po nga about sa firmly established in love. Bahin sa gugma, nga kanang naa ang kalig-on, firmly established. Gigamit nga din na in verse 17. Verse 17 of chapter 3 sa Ephesians, ingon niya, that Christ may dwell in your hearts by faith. Second line, ingon niya, being rooted and grounded in love. Ang pulong nga gigamit, doon ay duha ka pulong diya nga gigamit, rooted, unang nagamit siya agricultural term dinhi. And then, doon ay gigamit po niya nga architectural term, grounded. Yan nagaisgot about sa foundation. Ang roots nga giisgutan nga ingon diha rooted, nakagamot. Nagaisgot usab ka na ng foundation sa tanong. Nga kung ang tanong, dako ang lawas, taas, bugat, pero ang iyang gamot, bulok o gabok, o gamay lang, may tendency yun, dili magdugay, matumba, malukapa. Ang building po, nga taas, pila ka stories, unya, dili ligon ang iyang foundation, posible yun na dali lang kaayo makulaps. Mo na nga sa iyang gisgutan diha nga ang maong ma-establish, matukod diha sa gugma nga kanang ligon kaayo nga pagkatukod. O ang gugma diha nga gihimong patukuranan mao ang ginataw ang gugma nga iya sa Dios. And sa ikaupat, in verse 18 and verse 19, prayer ni Apostle Paul nga maging able to comprehend, ingon din together with all the saints, the immense dimensions of God's love. Kayon sa diay. Tanawa ra gud basahon nako dinhi. Verse 18, may be able to comprehend, dili lang individual, pero ingon niya with all the saints. Kung unsa ang kalapad nagaisgot ng dimension, unsa kataas, kalalum, unsa ang kahabugon. Nga dili lang, ang prayer ni Paul, nga dili lang ang katunga o ang 90% maoy maga-grow nga ligon, maoy makasabot, makakomprehend sa gugma sa Dios, apan ingon niya, nga ang tanan makasabot ni ini, makakomprehend ni ini. So, naaning idea nga ginaingon, no one left behind. Dili gusto si Apostol Pablo nga dunay isa, dunay pipila ka mga magtutuo nga mabihind sa ilang espirituhanong kinabuhi.
hinaot nga kita pod mao pod na atong nakita pod nato na og ato pod nang i-desire nga walay usa nga mabiya mapasagdan. Amen. No? So unsay angay natong himuon nga maging part pud ta as believer, as part sa body ni Christ, tungod kay usa sa gina-encourage sa ato nga ingon nga mga tao sa Dios nga kita unsa na magdinayungay daw sa usag-usa sumala sa gisulti ni Apostle Paul in Galatians, bear ye one another's burden, pagdayungay. And then din sa gibasa nako sa verse 18 and 19 nga ang matag usa ingon niya nga ang tanan makabaton unta o nga makabaton sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, mga magtutuo, ang tanan kauban magkadungan, o makasabot ang tanan, makabaton ang tanan sa salabutan. Sa gimension ko na mo ni ang ginaingon nga the no one left behind principle. O kini masabtan lamang nato na o sa dihang kita ato pong masabtan ang paagi o ang kining prayer ni Apostle Paul. Dapat natong himuan pod og mga lakang sa atong kinabuhi na dili lang ta maniguro sa atong kaugalingon. Amen. Ang common nga kining praise nga madungog nako dito sa among lugar is iya bitaw kaluwasan, diba ano iya bitaw kaluwasan. Pero hinumduman nato diha sa pagpangalagad sa Ginoo doon na tay responsibilidad po sa pag-agak pag kanang-giingon ko nga bear ye one another's burden. Pagdayong sa mga kabugaton po sa uban na dunay ginadalang mga kabugaton. Kung sa ubang kanta pa giingon o katong sa kanta pa sa una nga giingon nga ayaw na lang tong kanta kay basig di mo ganahan. Pero naipanood nga nag-ingon, walang iwanan kung sa Tagalog pa. No? Walang iwanan. Kinsa man tong mga igsuon nga behind kaayo. Kabalo ba mo? Ako wa pa man ko naka familiar sa tanang mga naong. No kay nang usahay na Domingo tong Domingo tanan ako. Kauban na ini diri. Usahay nang magsugat ka sa city basig mukalit lang to muna tong uban mingon. Stricto man ang papa ni Pastor Paul. Wa ko ka familiar sa inyong mga naong o sa ubang mga naong. Pero kamo nga naka-familiar sa mga kaigsuunan. Hinumdumi kanunay nga dili maayo nga sila atong biyaan. Ang maayo mao nga kanang naa kay unsa na kanang concern sa ila nga imo pong hinumduman kanunay sa mga prayers, sa kung mahimo bisan sa pag-visit, di man mahimo pastor na lang mo visit kay tungod sa pilay
pilay population nga ni Pastor, kapin gatos. Pila ka family. So, niya naapay small group na ginahimo, ginatiman, naapay pamilya. So, dili gid na maako og isa-isahon. Mo nang kung tanaw na to ang balaang kasulatan, doon na pud mo'y kitang tanan is doon na gitay kabahin nga aron dili mabiya, dili mapasagdan, dili mabihind itong mga Kristohanon nga nangabihind na when it comes sa pagtulunan, basig kidaog-daog na to siyawa, basig binuangan na to, giludan to siyawa, o unsay gihimo sa kaaway, but hinaot nga atong hinumduman sila bisang panining kagabiyon sa atong mga prayers. O ako nang ning dali-dalion, lastly is the result. Ang result din is nga buot kong i-emphasize mao kining sa verse 19, sa last phrase of verse 19 and to 21. Ingon niya dinhi aron mapuno kamo sa bug-os nga kahingpitan sa Dios. Unsa nga result ang isgutan dinhi is about experiencing God's fullness. Kahingpitan sa Dios, ang fullness sa iyahang pagkamaayo, sa iyahang glory, sa iyahang mga ginapakita, ginapa-experience sa matag sa kanato. And in verse 20, dili lang basta doxology kinigisgutan dinhi, but usa sa ginapakita dinhi mao nga tungod kini sa kining prayer nga iyang ginahimo sa dihang ang tao nagpadayon sa iyang mga pag-ampo, iyag yung madaig ang Diyos. Praising God's power. Iyag yung mag-praise, madaig ang pagkagamhanan sa Diyos. Nga dili lang nga ang result is nagtagbo ang panginahanglan. Well, result man na, pero usa sa akong buot i-emphasize din mao nga usa sa maging resulta sa atong prayer nga mahimong ma-appreciate nato ang pagkagamhanan sa Dios. Mahimo nato siyang madaig, mapasidunggan tungod sa iyang pagkagamhanan. And giving glory to God. In verse 21, ingon niya dinhi, kaniya manaa ang himaya diha sa simbahan o diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Nga mag-glorify ang Ginoo. Usa sa mga results ang paghatag, pag-give glory ngadto sa atong buhing Dios. Mao nay gipakita usab ni Apostle Paul. And in conclusion, atong hinumduman sa kamahinungdanon usab ang mga rason ngano nga si Apostol Pablo iyang ginahimo ang mga pag-ampo. Usa sa ang mga na-mention nato mao nga nahibalo siya mahitungod sa Dios, nahibalo siya sa angay pagahimuon. Iyang ipaugos iyang kaugalingon, iyang gipakita ang iyang kaugalingon as an example diyas mga pag-ampo. And then diyas mga paghangyo niya sa Ginoo nga unta makabaton sa kusog ang matag magtutuo, inner strength ug ang pagpuyo ni Kristo, the indwelling of Christ ug ang firm foundation in love. Dili lang nga basta nagsulti og gugma apan kini mahimong dunay kalig-on masabtan unsa kalalom, kataas, kahabog, kalapad ang gugma sa Dios. Pinaagi usab niya na mahimong kita makakinabuhi usab niya na. And then hinumduman nato nga maoy o ang prinsipyo usab and then no one left behind principle diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo.
Tagaan na to kabugaton ang pagtabang sab sa uban aron sila pod maagak mapira na to, maguyod na to samtang ta nagapadayon sa pagpaduol sa Ginoo. Burden man sila para nato, pero hinaot nga kana bang do na tay joy sa pag-bear sa ilang mga burden. Tungod kay kana mahimo nato pinaagi usab sa mga panahon. Then, ang Diyos mao'y mag-glorify o ma-experience na to ang kabuhong sa Ginoo sa iyahang gahom, ato siyang mapasidunggan sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, atong i-close ni in prayer. Lord, thank you sa imong gitugot ka namo sa pag-meditate sa imong mga puno. We pray that your word will not return to you void. Hinoon kini maga pangita og place diya sa matag kasing-kasing namo Dios. Kung doon na may part o portion nga medyo disod sabton, we pray that the Holy Spirit, Lord, maga-illumine sa matag sa namo kasalabutan and will give us understanding, Lord. Tabangan nimo kami diyan sa among pagkinabuhi. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen. Amen. Everybody open up. Thank you, Pastor. Na-reminded ko, prayer is not just words. It's not just about it's not just a script or mga sentences, but you see, prayer is kuan siya bukan baga ganong taayo, no? It is but it is very tough, sweet, intimate. O makita nato diri unsa ka lalong ang atong ang faith guided by the Holy Spirit, ang relationship nato sa Ginoo. Ang prayer is not true prayer, no? Makita nato ang unending nakalipay, no? Peace, strength. Sa prayer po makita nato ang hope. In Him, makita po nato ang mercy and how gracious ang Ginoo. So, before sa tanan, pakita sa ato mga